Magagalit yung mga DDS. Bakit sinasabi mong nagtatago na ang Vice Presidente ngayon? Alam niyo po bakit, mga bossing? Kasi pinapa-attend na po sila sa DOJ. No? Actually, eto. Actually, Kongreso, pinagtaguan na nga din po ng Vice Presidente dati. Nagtago po sa mga kadahilanan, no? Dun sa mga alibay nila. Yung kumbaga, Bato de la Rosa, nagtatago sa saya o sa palda ng Vice Presidente. Ang Vice Presidente naman, nagtatago doon sa iba't ibang mga alibay nila. Para lang hindi maka-attend. Sabi ng Vice Presidente, ako pa, Vice Presidente ako. Lawyer ako. Diba? Sinabi ng Vice Presidente, lawyer ako. Alam ko. Alam kong sagutin yung mga yan. Alam kong kung ano yung makakasuhan at ako. Kung ano yung makakasuhan ako at hindi ako makakasuhan. Ikaw, tago ka rin ng tago. Saan naman ako magtatago, Nay? Nakakagulat ka naman, Nay. Bigla ka sumusulpot. Ikaw, tago ka rin. Taka lang ng kaistorya. Ano? Hindi ko naintindihan yung sinasabi mo, Emi Busay. Nay, alam ko taga Davao ka, no? Pero ayusin mo yung sinasabi. Ayusin mo yung ano mo. Magpaturo ka diyan sa mga apo mo, magpaturo ka diyan sa mga kasama mo sa bahay na mga bata kung paano mag-type ng maayos. Sumasali ka sa usapan namin, hindi maintindihan yung pinagsasasabi mo. O ang Vice Presidente, mga bossing, mukhang, ano na ba, hindi umattend, hindi a-attend doon sa NBI. Kabado eh. Sabi pa po ng Vice Presidente, lawyer ako. Alam ko yung mga sasabihin ko na makakasuhan ako at hindi ako makakasuhan. Ganun pala eh. Malakas ang loob eh. Ako, mga kababayan, kung ako yung nasa sitwasyon at lawyer ako at sigurado 100% ako doon sa mga nalalaman ko na hindi talaga ako makakasuhan, magdadali-dali ho ako dyan. Ika-cancel ko lahat ng aking lakad. Matapos lang yan sa isang araw. Maipaliwanag lang yung sinabi niyang gusto niyang ipategi ang ating presidente. Mailusot lang ho yun. Di ba? Pero tingnan nyo, ang Vice Presidente, no, sinasabi niya, alam niya yung mga sinabi niya. Ayaw naman hong sumipot, mga kababayan. O eto, ngayon po, ang DOJ, nagsalita na din po. Puntahan mo yung hearing mo doon sa Congress, doon sa sa NBI. Sa madaling salita po niyan, mga kababayan, no? Huwag kang magtago sa mga alibay mo. Hinimok ni Justice Undersecretary Raul Vasquez si Vice President Sara Duterte na humarap sa National Bureau of Investigation. Yan nga, 'di ba, harapin para tapos agad. Pag naipaliwanag mo na ng maayos, pagka nakumbinsi mo na sila, di tapos na yung problema. Hindi kagaya nung pinapatagal mo para kagaya din nung sa Kongreso na pag tumagal, akala nyo lusot na kayo dahil tapos na yung yung Quad Committee. Hindi pa. Hindi pa kayo lusot diyan. Iimbestigahan pa din kayo diyan. Sabi ni Rodney Aquino, taga Mindanao ako, Mark, nahihiya ako sa mga pro Duterte. Unang-una mong ikakahiya diyan, sir, yung mga mahihina pong umintindi. Pangalawa mong ikakahiya diyan, sir, yung simpleng pangako at pangarap, hindi alam kung ano ang ibig sabihin, hindi alam kung ano ang pagkakaiba. Kasi para sa mga DDS, yung pangako at pangarap, iisa po ang ibig sabihin. Alam ko, gets nyo yung gusto ko sabihin. Hinggil ito sa kanyang naging pahayag na tila may halong pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Undersecretary tapos nahimasmasan na ang Vice Presidente. Diyos ko po, ano ba yung mga pinagsasasabi ko nun? Dahil sa pag-ibig ko kay Sulaika. Kung ano-ano na ang laking nasabi. Baka, si Mark, ini-issue na may relasyon ang Vice Presidente at yung Chief of Staff niya. Pag-ibig bilang Chief of Staff.
Yan ang ibig nating sabihin. Eh, syempre, mahal niya ang staff niya. Kaya nga siya umabot sa punto, no? Na hindi naman siya kinokontempt, hindi naman siya pinapakulong. Ayun, nagpakulong din. Bakit ho, mga kababayan? Nagpapaawa sa sambayan ng Pilipino. Uy, maawa kayo, pati ako nandito sa kulungan, oh. Uy, maawa kayo, pati ako nandito. Pinatayan kami ng ilaw. Wala kaming ilaw, pero yung switch po nandito sa loob ng kulungan namin. Ninakaw po yung mga cellphone namin, kaya sa laptop po kami tumatawag sa inyo. Yung pala, organized pala yung pag-uusap nila nung mga vlogger nila. Nakaayos na pala yung 40 hanggang 60 na vlogger na nandoon na makakausap isa publiko para magmukhang kaawa-awa po, mga kababayan. Saan ka ba naman nakakita? Maayos naman yung tulugan. Hindi naman talagang nakakulong na parang sa mga selda. Eh kala mo 5 taon makukulong yung si Chief of Staff kung mag-react ang ating Vice Presidente. Oh, proud pa kayo dyan mga DDS. Sabi pinatayan na po kaming ilaw dito kaya madilim po. Yung pala sila lang ang nagpatay ng ilaw kasi nasa loob ng switch. Pagpasok nung mga gustong mag-serve para ilipat si Lopez, no, sa Women's Correctional, sabi pa, ma'am, baka pwede natin buksan yung ilaw, sindihan natin yung ilaw nandun sa loob. Di ba? Ay, nako. Tapos yung cellphone daw nila, ninakaw. Nakita yung isang empleyado, hawak-hawak yung cellphone. Ikaw talaga, BP, no? Kung yung mga simpleng ganyan, hindi mo kami kayang mapaniwala sa mga ganyan. Sabi ni Jessica May Arellano, Wicked Witch of South, kahihiyan ng Pilipinas yan. No? Malamang pag napag-uusapan po yan sa labas ng bansa, bopol yung mga bumoto dito. Isa ho ako sa bumoto sa ating Vice Presidente, no? Mga kababayan. Pero proud ako, maaga kong nalaman. Maaga kong nakita na saglit lang. No? Mukhang hindi karapat-dapat yung aking binoto. Mukhang ang daming sabit ng aking binoto. Paano pa ho pag umabot ng pagka-presidente si Inday Sara Duterte? Nakikita nyo po kung paano magpa-press conference. Nakikita nyo po kung paano sumagot doon sa kanyang mga interview. Pag isinama mo yan doon sa iba't ibang mga leader ng iba't ibang bansa, kayo na magkomento kung ano ang kalalabasan. No? Tuloy. Raul Vasquez, may mas maiging dumalo ng personal ang Vice Presidente bilang respeto sa proseso at rule of law. Tapos sasabihin, hindi kami binibigyan ng due process. Yan nga pinapa-attend sila, ayaw nilang umattend. Sabi ni Frozen Soul, kau kasi Sir Mark ba't mo binoto? Sabi kasi unity team. Pati sila Harry Roque, sila Robin Padilla, naboto ko yun. Kaya ngayon, mga kababayan, sa midterm election, no, hindi ho ako boboto no tipo bang sinabi ng Pangulo, eto, 12 senador ng gobyerno na kumbaga susuportahan ng gobyerno. Hindi na po ako boboto ng ganun. Hindi na ako i-straight. Bakit to? Hindi ang Pangulo ang luminlang sa akin. No? Etong mga tao na ito, si BP, si BP, blood pressure, si Roque, si Robin Padilla, nanilan lang ang ating Pangulo na ang akala nila magiging kaalyado, makikipagtulungan para po sa pagpapaunlad ng Pilipinas, yung pala pagkatapos wala. Naging kalaban ho. Bakit? Si Roque, hindi nabigyan ng posisyon, ayun, nanira. Nakita tuloy yung mga kabalbalan niya. O kaya sa susunod na gagawin ko, mga bossing, sa susunod na gagawin ko, kalat na yung boto ko. Kung si Risa Ontiveros nga, mga kababayan, kung si Senadora Risa Ontiveros, re-electioniso, hindi ako mangingiming sabihin sa inyo, no? Kahit isipin ng iba na si Mark kakamping
Si Mark, ano yan, dilawan yan. Hindi ako mangingiming sabihin na iboboto ko si Risa Ontiveros, idadagdag ko sa balota ko yun. Kung re-election ni siya, bakit to? May napapatunayan. May mga naipapakita. Ano? Merong mga silbi sa pagiging senador. Anak ng tinapangkalbong baka, si Bato de la Rosa, ano na ba napatunayan yan sa Senado? Pahiring-hiring na gastos ng gobyerno, gastos ng bayan, gastos ng tax ng tao. Wala namang napatunayan. So, sabi ni Alben Dacuno, ano daw to, Alben Dacuno? Naku, ikaw ang papalit kay Baogbog, ah. Sabi, asan ba yung unang comment ni Alben Dacuno? Oh, pati nga kay Marcos, nadudol ako. Anong dudol? Anong salita yung dudol? Ano ba yan? Bisaya ba yan? Nadudol daw ho. Si Dacuno. Oh, yung dollar ngayon, 58. Naging 58 na. Sa January nito, 60 na. Ay, wala. Mahina ito. Ang gagawin mo dyan, Alben, ako kasi nakamonitor ako sa forecast ng dollars. Yearly po, kada magdi-December o kada Oktobre, Nobyembre, talagang tumataas ang dollar. Pagdating po ng Disyembre, pababa na po yan. Di ba? Nag-60 na, nag-59 plus na. So ngayon, magkano na lang? Tignan mo, 58, pababa na yan. No? Pababa na ng pababa. Sinasabi, ano yan, hula-hula, magsi-60 sa January. Tingnan mo, i-check mo, i-type mo, forecast, US dollars. Nakatingin ako lagi dyan Dacuno. Lagi ako nakatingin dyan. Bakit to? Ay, secret. Tuloy. But that's a matter that would be left to the discretion of their defense team. But it would be best if she would present herself, because that's part of the process. Everybody should follow the rule of law and the processes with respect to investigations by our law enforcement agencies. Pahabol ni Jessica May Arellano. Mabuti at nanalo siya na BP, na-expose ang pamilya niya sa matagal na nilang evil deeds. May purpose si Lord para malinisan ng tuluyan ang Pilipinas sa mga ganyang klase ng politician. Correct po, mga bossing.